marami lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Opo. Kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong, maisaayos natin ang mga problema. Napakarami kasi. Totoo po, oo. Napakaraming mga nagtatakip ng katotohanan. Yung mga ganyan. Yun ang pinaka-problema ko. Ang gusto ko kasi, malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan, opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ng lahat ng ating mga kababayan. Opo. Kasi, Hindi sila pwedeng nalilin lang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. yan kasi ang magbibigay ng estabilidad kong sa ating mamamayan, sa ating bayan. Seguridad, Opo. estabilidad at pagsulong ng isang bansa. Ayan, opo. Di ba? At saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan, medyo nagkaroon ng bahid, dapat maibalik po yun. Kasi kung malaki ang problema ng bansa mo, kinakailangan malaman ng taong bayan. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong. Oho. Yung sama-samang pagtutulungan. Yan, oho. Pagmamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. Opo. Ngayon, kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Oho. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran. At wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis, Totoo. para pagtakpan, ano? Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. Napakalaki ng papel ng social media, Sen. Well, positibo at negatibo, no? Tama. Malaki ang papel niya sa ikaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa ikalalabo ng mga issue, Sen. Ganun eh. Oho. Either ganito ang direction mo Oho. o baligtarin mo ang direction. Yan, opo. Mabuti na lamang, Jen, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, oho. Yun ang tunay. Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo, opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang Totoo. kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlinlang Oho. sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Naku, alam niyo, Sen, bagay na yan eh. Hindi lang siguro 1,000 personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ba na? Lalo yung isang araw, yung weekends. Inambus daw. Sabi ko, magkasama tayo Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayong dalawa. Tapos pagdating na Linggo, Jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo. Magkasama kami ni San Dante noong Sabado eh. Maski nga yung ambush interview, ayoko eh. Ay, isa pa po yun. No? Di ba? Oho. So mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Oho. Siguro pansarili, nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung Yan. paano siya makikinabang doon. Opo. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? Opo. So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan. Oho. Katulad mo, di ba? Ay, opo. Talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Oo, totoo Pansamantala. kayo. Oo. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jen Subarjaga. Nako, accomplishment ho ba nila? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Oo. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalanging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Oho. Ay sari-sari ng naglalabasan. fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na Oho. pagtakpan talaga ito. Oho. Ako nakikita ko eh. Sa social media, Sen, tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design Talagang to malalim protect po and cover up.
Oho, oho. Oh. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga okay malalaking po. tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Oh, hahanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang mapokus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, Yun ang hanggang story, doon ano? lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Oho. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw Opo. ang mga Totohanan. Oho. sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. Oh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Oho. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit Opo. na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po. Oo. Isang malaking tao na inimbita doon Oho. at pinagsubmit siya ng affidavit. Oho. Kapag binasa mo yun, then, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yun. Opo, oo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. Nako. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Marami maabsuelto, parang dating, gano'n? Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kinakailangan matukoy natin kung sino talaga Oho. ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. No? Tapos susunod, undermining the whistleblower. Ayan. Okay. Oho. So parang minamaliit nila, Kong. Ang daming Sen, nag-whistleblower. Di ba? minamaliit nila yun, oo. Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan. Opo. Ayan. Di ba? Opo. Kasi ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Oo, nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Espera. pirma nung abogadang nagnotaryo. Oho. Pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan, pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung oho. hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila. Yung notarial register nila
sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, siguro nasa 500 plus na yun eh. Opo, pati Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oho. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun, nakita no? ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun, Para i-stamp tinatatak. niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo eh. Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Nako, Naitatak ni Gutesa. Oho. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan, oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oho. Kunwari si Gutesa na lang ang Ang gumawa ng lahat ng yun. Oo. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Opo, meron ho yan. Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, kinuha, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan ah. Ngayon, Oo. kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Totoo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan Aha. na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 eh. Opo, pang-8 libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang Ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oho. Sa mga tweet, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oh. Nung Book 2, 2,000 na. Oho. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na eh. Opo. So papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Oho. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Opo. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Oho. Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Opo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Oho. Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, ano, O yan. kaya sa Manila. Oho. Ano? Hall of Justice, mga ganyan. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Oho. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At pagtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na bago siya umalis, Sir, ma'am, Oho. pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, oho. Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Oho. Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo mauuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako. Oho. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang ganun, Sen. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Oho. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun. Baka yung book 1 hindi nila Hindi napuno pa at saka natatapos. ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnonotaryo. Kaya lang siguro
maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming... ang hanap buhay na, Hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Kaya nga may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, hindi. Maaring hindi mo pirma yon. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi Delikado. ko sa'yo. May nauna na nga ang dalawang, di ba, kaso yung Chesa Kaya at gusto saka ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Opo. Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. At saka Sen, bakit ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi pa niya nakikita man lang, siguro kinumpara man niya, kasi sinabi nga, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko Manila sa kanya, RTC. Judge, hindi naman ako, ang pakay ko ay yung matukoy nating kumpirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa Yung mga iba nakaraang panahon. Yan. Sabi naman niya, Senator, ano po, pagka ganito po kasi ang nature ng request, sa Supreme Court Supreme po Court kayo pala yun pupunta. dumaan. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Opo. Nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning, na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Nako. Yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain na hindi ko pirma yan eh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon, pumunta siya sa Blue Ribbon, magkukomplain. Hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po ay nag-hearing, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan, para patotohanan ko. Ayun, ganun pala ang proseso dapat. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So sino ang nagpasimuno ng investigasyon?